Ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay ano ba ang pakinabang at benepisyo sa pagsasaliksik natin sa Biblia. So mababasa pa rin po natin yan sa 2 Timoteo 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito po ang pakinabang at benepisyo ng pagsasaliksik natin sa Biblia. So una po ay ang pagtuturo ng katotohanan. So ano nga po ba itong pagtuturo ng katotohanan na ito? So basahin po natin sa John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So atin pong narinig mga kapatid na ang daan, ang katotohanan at ang buhay ay ang pananalig, pananampalataya at paniniwala na si Jesus ay Panginoon. Maraming mga huwad na propeta at mga tagapagturo na nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay hindi Panginoon at ang Panginoong Hesus ay talagang napakababa ng tingin nila sa Kanya. Ngunit kung babasahin natin sa buong Isaiah 56 sa Lumang Tipan, ay mababasa natin doon ang ipinangako ni Yahweh na darating na tagapagligtas. Galatians 4 verse 4 to 5, at nang sumapit na ang takdang panahon na yun na nga na isinugo ng Diyos si Jesus na siyang ating tagapagligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Basahin po natin sa John 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung sasampalataya tayo sa Kanya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga huwad na propeta na nagsasabing na si Jesus ay hindi Panginoon, paano po sila makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kung kahit basahin po natin sa John 8 verse 32, ang sabi niya, "Kung makikilala ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Na yun nga po, ang pananalig natin sa Panginoong Hesus na siya ang daan upang tayo ay maligtas. So basahin po natin sa 1 Pedro 2 verse 6. Ang sabi niya, "Sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya." Kaya kailangan po nating manampalataya na si Jesus ay Panginoon. Dahil kung hindi po tayo sasampalataya na si Jesus ay Panginoon, paano po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoong Jesus, sa kaharian ng Panginoong Diyos? At para sa mga huwad na propeta, ito ang ibinanggit sa Biblia. Sa unang Pedro 2 verse 7 to 8, ang sabi niya, "Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila." So, sa mga huwad na propeta at sa mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, ay nakatakda na ang kaparusahan para sa kanila. Amen po? Kaya mapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoon. Mapalad ang naniniwala na si Jesus ang siyang daan upang tayo ay maligtas. Mababasa po natin yan sa John 5 verse 24. "Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." Kaya kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, malalaman natin ang katotohanan.
Dahil ang katotohanan na makakapagligtas sa atin ay ang pananalig natin sa Panginoong Hesus na anak ng Diyos. So basahin po natin sa John 3 verse 35 to 36. Ang sabi niya, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So nakakatakot po Nakakatakot mga kapatid. Sa mga taong ayaw paniwalaan na si Jesus ang Panginoon, nakakatakot ang kanilang sasapitin. Sapagkat nananatili ang puot ng Panginoong Diyos sa kanila. Kaya para sa mga huwad na propeta, pinili na ninyo ang daan patungo sa kaparusahan. Dahil hindi ninyo ipinapahayag ang katotohanan sa mga tao. Ang totoong daan para sa kaligtasan. At ito pa po ang sinabi ng Biblia para sa mga huwad na propeta. Sa Judas 1 verse 4, ang sabi niya, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesus Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinasabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. At sila nga mga kapatid ay hindi natatakot na ipahayag ang kasinungalingan sa mga tao. Kaya maraming tao ang maililigaw dahil sa mga propetang ito. Pero ang sasapitin ng mga taong ito sa mga huwad na propetang ito ay malala. Kaya mapalad tayo mga kapatid na kung ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, ang katotohanan ay ang Biblia. Basahin mo ang Biblia at huwag kang maniniwala sa mga huwad na propeta. Na ang Biblia lamang ang siyang makakapagligtas sa iyo, ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Amen po. At sinasabi po dito sa Mateo 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya maraming nagsasabi na kilala ko ang Panginoon. Maraming nagsasabing, nananalangin ako. Ngunit kung hindi tayo maniniwala na ang Panginoong Hesus ay Panginoon, kahit nasabihin mong Panginoon, Panginoon, hindi po tayo maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay kailangan tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas. Amen po. Kaya kung sasaliksikin natin ang Biblia, kung sasaliksikin po natin ang salita ng Panginoon, ay malalaman po natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. Yan po ay mababasa natin sa John 8 verse 32. Kaya saliksikin po natin ang salita ng Panginoon mga kapatid, ang Biblia, at huwag tayong maniniwala sa mga huwad na propeta para hindi po tayo mailigaw. Dahil ang Panginoong Hesus ang siyang tinapay na nagbibigay ng buhay. Basahin po natin dito sa John 6 verse 51, ang sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ito nga po yung naipako si Jesus sa krus, upang tayo ay maligtas para sa ating mga kasalanan. Kaya kilalanin natin ang Panginoong Jesus na ating Diyos, na ating tagapagligtas. At sa John 2 verse 23 to 24, ang sabi niya, ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Pagkaingatan ninyo ito sa inyong puso at narinig ninyo sa simula pa, kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. Sa pagsasaliksik natin mga kapatid sa Biblia ay malalaman natin ang katotohanan na si Jesus ang daan upang tayo ay maligtas. Wala nang iba mga kapatid.
Kaya nawa sa oras na ito ay meron na naman po tayong natutunan at ito nga ang pinakamahalaga, ang pagtuturo ng katotohanan sa lahat ng mga tao na nakakarinig. Kaya mga kapatid, sa oras na ito ay nawa nabuksan ang inyong pananaw, ang inyong kaisipan na kailangan po tayong manalig sa Panginoong Hesus upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Maraming pong salamat and God bless us all.